Ikipag-ugnayan sa ating views in the news para sa ating mga Ugnayan! Pakinggan! dito lamang yan sa ating Fun Saturday, mga kapitbahay, ang ating Sunday program for the people. Fun! Saturday Live! Ito ang ating views in the news. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Kasama po ang inyong abang lingkod, laging umaalalay sa ating mga kabayan. Federal Salvo, tuwing Sabado, dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Oplan Bag on the Go. Yan ang sabi ng aking kaibigan rito. Ang kanyang tawag dito sa kilusan na bukas ay magsisimula. Ang ating pamagat ng ating palatuntunan ito sa ikalawang bahagi ay Oplan Bag on the Go, inciting to uprising to topple the Marcos government. And Saldico is on. Marami tayong mga bubusisiing mga bagay sa issue na ito ngayong araw na ito ng Sabado, mga kapitbahay. At ito ay galing sa mga intelligence reports na mga natatanggap natin, galing sa ating mga kaibigan dyan sa media, at hindi lamang dyan, mismong sa loob ng ating circle of IA. Kung ano ang IA, kami na po ang nakakaalam niyan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong rally na ito. Nasabi ko na nga, ito ay isang bagay na bantayan nating maigi, sabagat ito ay hindi rally for the people, of the people, and by the people. Ayon sa intelligence report na natanggap natin, mismo galing sa Armed Forces of the Philippines, na ang kanilang terminong ginamit, may infiltration, may pumasok, may sumama, may sumanib na nais manggulo sa rally na sisimulan mamaya o bukas, Sunday. Naalala ko tuloy, pinakikinggan ko yung isang interview sa SMNI. Tinanong ng anchor, ano ang seguridad na walang kaguluhan rito? Sabi ninyo, ito ay isa lamang na panawagan sa administrasyon na laban sa mga anomalya. Kung may manggulo, ano ho ang gagawin ninyo? Masisiguro ba ninyo na walang kaguluhan? Sabi noong leader, hindi namin masisiguro yun. Sa mga katagan na ito, ako nagdadalawang isip. Sabagat, kung hindi masisiguro nitong mga organizers na ito, ano ang seguridad ng taong bayan na ito ay tahimik na pagdarasal para sa kinabukasan ng bansa? Tandaan ninyo, inciting against the government is a form of rebellion or inciting to rebellion. At itong bagay na ito ay inciting to rebellion or inciting to revolution ay isa pong illegal na bagay na siguro pag-isipang maigi ng mga organizers nito. Pero para sa aking panig, personal na pananaw natin dito sa issue na ito, kung talagang para sa bayan, makabayan, makatao, makalipunan ang kilusan na ito, at hindi politikal, bakit hindi natin samahan yung November 30? At bakit ayaw ng mga organizers ng November 30 na sumama itong grupo na ito kaya't hiwalay? Meron sila sa Luneta, meron sila sa EDSA. Ito ay a combination of so-called religious organizations.
Marami na akong mga naririnig na hindi naman religious organizations ang mga ito. Ito yung mga kulto. Sino-sino ang mga kasama rito sa maglulunsad ng rally against corruption daw bukas? Iglesia ni Cristo. Tinatag ni Manalo noong pampanahon ng mga Amerikano. Iglesia ni Cristo. Grupo na Villanueva. Ito yung Jesus is Lord or JIL. Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Duterte Death Squad or DDS. And PDP Laban. Ano ang common denominator dito sa mga organisasyon na ito? Ako'y hinihimay-himay ko lamang itong mga first from the organization itself. A combination of 4 organizations na hantaran na laban sa administrasyon ni Marcos. Iglesia ni Cristo, pusakal na pro-Duterte organization. In fact, napag-alaman natin na si Sara Duterte ay ilang beses na dumalaw sa palasyo ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo nitong nakalipas na ilang araw. And then of course, Jesus is the Word. Alam naman natin na ang pamilya ng Villanueva ngayon ay nasasangkot na naman sa hindi magandang imahe, sa flood control, again. And then Kingdom of Jesus Christ, alam natin na nakabilanggo si Kibuloy. And then of course, ang alam nating DDS group at saka ang PDP Laban. Ang PDP Laban, alam naman natin, meron silang kasunduan noong 2018 ng Chinese Communist Party na magsasama sila sa hirap at ginhawa. Yaan ang PDP Laban. In fact, pumunta pa ang kinatawan ang mga opisyal ng PDP Laban sa China for a 15-day tour of China. Libre. Gastusin ng Chinese Communist Party government. At bakit natin itinaon sa 16, 17, 18 ang kilusan na ito? Meron pong signifikanteng insidente rito na nais ipamukha ng samahan na ito sa administrasyon. Walang utang na loob ang administrasyon. Bakit? Sabagat ipinalibing ni Mr. Rodrigo Duterte si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayanay noong Nobyembre 18. Kaya culminating day ng 3 araw na rally nitong mga religious groups na ito, quote and unquote. So, tingnan natin maigi muna. So, naandyan ang organisasyon ng Iglesia ni Cristo, labang kay Marcos yan. Undoubted. Laban anti-Marcos yan. Naandyan ang Jesus is Lord. Definitely, malaki ang galit sa Marcos administration dahilan dito sa mahiya naman kayo issue na kung saan delikadong mabilanggo ang mga sangkot dito. Kasama na ang isa sa mga pangalan dito, anak ng may-ari o kaya organizer ng Jesus is Lord. And then of course, naandyan ang Kingdom of Jesus Christ. Alam naman natin ng istorya nito, kasaysayan nito, sa ilalim ng Marcos administration, naandyan sa bilangguan si Kibuloy. And of course, ang Duterte organization, yung DDS, hindi na kailangan dito ang explanation. Naandyan ang lahat ng rason. Si Tatang ay nandoon sa The Hague. Kaya maging yung pronouncement publication na inilantad kanina o kahapon Zaldico, kasama yan sa orchestrated organization ng rally na ito na magsisimula bukas. Now, tingnan natin ang komposisyon. Sabi ni Ramon Tulfo, etong organisasyon na ito ang kinusa na ito ay binubuo ng mga
retirado na mga sundalo, mga general, etc., etc., etc. So tingnan natin maigi ang mga pangalan. Mga pangalan binanggit. Retired Philippine Air Force General Romeo Pocis. Ito ang naunguna rito, ito ang organizer nito, ito ang isang conduit na napakahalaga dito sa pagkakatipon-tipon na ito ng mga grupo, ng mga panatiko. Retired Philippine Air Force General Romeo Pocis. Kung hindi po ninyo alam, si Mr. Pocis ay malapit na alalay ni dating Presidente Rodrigo Duterte. So again, tingnan ninyo ang organization. Rodrigo Duterte on top. Duterte Family Movement. Sa administrasyon ni Mr. Duterte, si Pocis po ay ginawang miyembro ng Board of Directors ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA sa ilalim mismo ng tanggapan ni President Rodrigo Duterte from 2016 to 2018. Pagkatapos siya ay inappoint ni Duterte bilang miyembro ng Board of Directors ng PNOC, Philippine National Oil Company. Isang sensitibong posisyon, isang sensitibong produkto ng bansa. So, galing siya sa BCDA, ito yung mga kino-convert o kaya ginagawang mga industrial centers, industrial city sa terminolohiya ng Chinese Communist Party. Ito ay inintroduce ni Duterte sa Pilipinas in connivance, in cooperation with the Chinese Communist Party government. Nais ng China na palawakin ang kanilang influensya ng kanilang mga produkto sa Pilipinas. Kaya yung mga dating mga military bases sa Pilipinas na okupado ng Amerika, kagaya ng Clark Air Force Base, kagaya ng Olongapo, ginawa itong industrial center. Ito yung tinatawag nilang Basis Conversion and Development Authority. Namayang pagriyan ang gobernador ng Cagayan, and then of course, mga alalay ni Mr. Duterte, kasama na itong si General Romeo Pocis. From 2016 to 2018, isa siyang makapangyarihang tauhan ng BCDA. Pagkatapos ng 2018 ay inilipat siya ni Duterte sa Philippine National Oil Company hanggang 2022. 2022 ay ginawa siyang official, pangunahing official ng Board of Directors ng Philippine Military Academy, Philippine Military Academy Retirees Association. Lahat ng ito ay promotion sa ilalim ni Mr. Rodrigo Duterte. At hindi lamang yan, sa panahon ni Sara Duterte, naging military advisor ito na tagapagbigay ng payo kay Sara Duterte at isang masugid na follower ni Sara Duterte. Yan si Pocis. At hindi lamang yan, ang pagiging matalik na advisor ng mga Duterte ni Pocis ay nagbunsod sa kanya na maging hantara na pro-Duterte follower. In fact, nung maghiwalay si Sara Duterte at saka si Bongbong Marcos, na hindi na maitago ang kanilang hidwaan na dalawa, openly ay sumuporta si Mr. Pocis kay Sara Duterte, Romeo Pocis. At hantaran niya na ginawa ang mga pagkilos upang idefensa si Sara Duterte. At hindi lamang yan, openly, harapan na. Noong, I think, last year, 2024, kung ako hindi nagkakamali,
ay bumuo siya ng isang samahan na kung tawagin ay People's Initiative. United People's Initiative. 2024 ng informally ay nangalap siya ng mga posibleng kasama dito sa UPI, United People's Initiative, and formally nang talagang hantaran na ginawa ni Sara Duterte ang pagbatikos kay Ferdinand Marcos Jr. Itong nakalipas na Mayo of this year, 2025, ay official na binuo ang pagkakatatag ng United People's Initiative. Ito ay koalisyon, binubuo na ito ngayon na mga retiradong mga miyembro ng military, retired military generals, basically, sa Metro Manila at sa labas ng Metro Manila. Dito nagsimula ang hantaran na pag-organisa. Remember yung rally nung nakalipas na Setyembre 21? Diyan sa EDSA? Sila ang kumalampag at nais pumasok sa loob ng kampo militar sa EDSA. Ang grupo nitong UPI o kaya yung United People's Initiative na ito. Organized mainly to support Sara Duterte sa kanyang bid for the highest position in the government. Ang kanyang kaalalay dito na kanyang nakalap na taga-suporta niya ay another retiradong Philippine Army Colonel, Segundo Metran Jr. Ito ang tinatawag nilang co-convener dito sa UPI, United People's Initiative. So kaagapay ni Mr. Pokis, etong si Mr. Metran. Silang dalawa ang nagpapatakbo ngayon sa liderato nitong UPI, United People's Initiative. Sila ang mga nagpaplano ng mga rallies, sila ang mga nagpaplano ng mga kilusan at coordinator ng mga activities ng iba't ibang mga organisasyong nakalap nilang sumama sa kanila. Sila rin ang nagplano nitong si Mr. Metran at Mr. Pokis doon sa rally sa harapan ng Camp Aguinaldo sa General Headquarters ng ating Armed Forces of the Philippines noong September 21. Bahagi ito ng malawakang koalisyon ng mga youth students organization na nakalap ng mga lideratong ito ng UPI na siyang kasama sa mga rallies simula bukas. And then of course, hindi natin maisasantabi another general na nagpapakilos dito sa rally bukas, Retired General Orlando de Leon. Sino naman itong si Mr. Orlando de Leon? Dito sa mga nakalap nating impormasyon, si Mr. de Leon ay one-star general promoted by Mr. Rodrigo Duterte. Siya ang isa sa mga tao na pumuesto upang mapataas ng ranggo itong si General Retired Orlando de Leon. August 25, 2025, ito lamang na nakalipas ng 2 buwan, si de Leon ay nagkaroon ng verbal na sagutan with General Commodore Tariela, sabagat sa mga retiradong opisyal, ang focus nitong si Mr. De Leon ay ang pro-Chinese narratives. Siya ang protektor ng China sa West Philippine Sea. Pro-China. Kaya noong 2 months ago, August 25, nabasa ko itong balitaktakan ng dalawa. Sabi ni Commodore Tariela kay Retired General De Leon, yung mga pananalita nito, yung mga retorika nito, ay mga kopya ng mga propaganda materials na pinalalabas ng Chinese Communist Party sa issue ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Retired General Orlando de Leon. Another nakasangkot dito sa rally bukas,
retiradong, retirado na ito, si Macanas. Johnny Laksamana Macanas. Ito po ang kanilang mouthpiece. Sabagat ito ay gawian ito ang vlogging. Kaya kung may makikita kayo riyan sa Facebook, sa YouTube ng mga vlog na bumabanat kay Marcos at kumakampi sa China, eto yan, Johnny Laksamana Macanas. Ito lamang na nakalipas na 1 taon at kalahati, January 8, 2024. Nagharap ng kaso si General Benjamin Acorda Jr. laban dito kay Macanas dahilan sa mga banat nito laban sa military publications ni Macanas na kung saan ayon dito kay General Acorda, ayon sa kanya, ito ay nagpapakalat ng disinformation laban sa military na kung saan ipinakikita dito sa kasong iniharap ni General Acorda kay Macanas January 8. Nagpapakita dito na libelous and then disinformation ang laman ng mga ipinakakalat na impormasyon nitong si General Macanas laban sa Armed Forces of the Philippines, kay General Romeo Browner at laban kay Acorda. Insinuating the link between the military and the police top officers to an alleged plot laban sa administrasyon ni Marcos na pinabulaanan naman ni Acorda. Disinformation to destabilize the government of Marcos. Next, sa kasama riyan ang nagtatago na si Police General Gerald Bantag. Kaya tuloy naalala ko ang Department of Justice sa panahon ni Mr. Remulla. Hindi maniwala ang tao na walang alam o kaya hindi nagtatrabaho ang intelligence forces ng armed forces ng ating NBI para hindi masakote kung saan nandoon si General Bantag. Number 1 na tao na sangkot sa pagpatay kay Percy Lapid. Ilang taon na ang nakalipas. Lahat ng mga daliri ay nakatutok dito kay Gerald Bantag. Marami ang mga nagsasabi na andyan lamang siya sa palipaligid. In fact, ay dumadalo sa fiesta sa kanyang mga nasa sakupan ng araw. Pero hindi mahuli-huli. Ito ngayon ay isa sa mga sumusuporta at sa likod ng mga rallies na ito na tinatawag nilang Oplan Bag on the Go. Ang adikain, sa tunay na adikain nito, pabagsakin ng administrasyon ni Marcos. Malaki ang kadahilanan kung bakit kasama rito si Bantag sapagat kung hindi kay Marcos, baka malaya ng tuluyan ang pagkilos ni Bantag kung wala ang administrasyon ni Marcos. And of course, General Dante Lachica. Colonel pala. Dante Lachica. Isa sa mga nasa kilusan na ito na ngayon ay nagbabanta ng rally bukas, Oplan Bag on the Go. General Lachica, Colonel Lachica, naniniwala ang intelligence forces ng Armed Forces of the Philippines na etong tinanggal sa serbisyo na commander ng AFP Security and Protection Group ay malaki ang papel na ginagampanan ngayon sa rally bukas. In support, hindi ito in support of INC o kaya JIL o kaya Igle o Kibuloy, hindi ito riyan Ang support nito ay solely 100% kay Sara Duterte. Natatandaan ninyo ang pangalang Coronel Ray Lachica.
Saan ninyo na i-associate na ikakabit ang pangalan na ito sa mga nakalipas lamang na mga buwan? Huwag nating kaligtaan. Mga buwan lamang. Sa kaso ng impeachment ni Sara Duterte, naandyan ang pangalan ni Coronel Lachica. Bakit? Sino ang nagbibit-bit? Sino ang binibigyan ng pera? Intelligence fund na kinolekta o kaya withdraw sa mga bangko? Sino ang laging nagbibit-bit? Sino ang pinagkakatiwalaan ni Sara Duterte sa mga pera na ito? Simula noong 125 million confidential fund na ibinigay ni Marcos kay Sara Duterte. Remember that money? 125 million. Nang withdraw, sino ang nagbit-bit ng mga maleta ng pera na ito? Ayon kay Acosta, tandaan ninyo, disbursing officer, Gina Acosta. Remember nang ito'y humarap dyan sa Senado, sa Kongreso. Quadcom, Blue Ribbon. Sabi ni Gina Acosta, binibigay po namin ang pera kay Coronel Ray Lachica, ang mapagkakatiwalaang bodyguard ni Sara Duterte. Security and Protection Group Commander na nagbibigay ng proteksyon kay Sara Duterte, Coronel Raymond Lachica. Ito rin ang laging taga-ugnay, taga-bit-bit ng mga mali-maletang pera sa ilalim ng Department of Education at sa ilalim ng Office of the Vice President. And then of course, nabanggit na rin lang natin si Gina Acosta. Banggitin na rin natin si Coronel Edilberto Leonardo. Isa rin ito sa mga naandyan, sabi ni Ramen Tulfo, sa grupo na ito na mga initiators ng rally simula bukas. Hindi na natin kailangan ipaliwanag pa ang mga papel na ginampanan on behalf of Sara Duterte ni Edilberto Leonardo. On behalf of the Duterte family, May of 2026, si Mr. Leonardo ay alalay ni President Rodrigo Duterte sa implementasyon ng Davao Model ng Operation Tukhang sa bansa. Kaya makakita ninyo mga kababayan, simula roon sa mga pangalan ni na Pokis, ni na Metran, ni na De Leon, ito'y nagsimula ang umbrella group na ito kay Rodrigo Duterte. Well, of course, sabi nga ni Mr. Duterte, alam mo ang aking anak, si Sara, mas maggrabe pa yan kaysa sa akin. Naalala ko itong Operation Tukhang. Grabe pa kaysa sa akin. Si Sara Duterte. Mamaya may mga iparirinig tayong mga tape tungkol dito sa mga pagkatao nitong mga sangkot dito sa tinatawag nating uplan bag on the go na bukas ay makikita ninyo sa mga kalsada. Alala ninyo yung sinabi ni Sara Duterte? Pakinggan natin sandali. Anong number ba nito? Okay, pakinggan natin sandali ito para maliwanagan natin ano ang role ni Mr. Edilberto Leonardo. Ano ang bahagi nito? At anong koneksyon nito sa rally bukas? Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. The premeditated plot to assassinate the president, as declared by the self-confessed mastermind, will now face legal consequences. We will use all the resources of government,
all law enforcement agents to find out the identity of this assassin, and the legal consequences arising out of this criminal plot will be dealt with the full force of the law. If such an event happens, who will benefit? She is the beneficiary of the death of the president. So her words have to be taken in the proper context. Very bad precedent for our country if we will not take legal action on these kinds of threat coming from a very high-ranking official. We have to maintain order in a civilized society by adherence to the rule of law, and we will apply the full strength and force of the law. A threat to the president is a threat to every Filipino because he is the one expected to deliver the service. And if he is impeded because of death threats, then it is a disservice to our people. Natatandaan ninyo yung mga katagang yan ni Vice President Sara Duterte. Yan ay maikukonekta natin dun sa Davao model na pinakilala at pinalawak ni Edilberto Leonardo, Police Colonel. Isa sa mga naandyan na pangalan, sabi ni Ramon Tulfo, na organizers nitong mga rallies na ito na magsisimula bukas. Kapag nababanggit natin si Colonel Leonardo, maalaala rin natin si Royina Garma. Maalaala natin ang International Criminal Court. Maalaala natin ang drug war dyan sa Pilipinas. Maalaala natin ang 30,000 mga napatay, sabi ng Human Commission. Pero sabi ng mga leader ng involved dito, hindi lamang 30,000, 100,000 ang mga namatay sa mga pagpatay na itong naganap diyan sa Metro Manila. In fact, ito ay hindi mapapasinungalingan sapagat mismo ang leader ng mga DDS, Operation Tukang, na nanduro na sa kamay ng ICC ngayon, ay mismo nagsabi na marami silang mga napatay, marami silang talagang pinatay. In fact, pakinggan natin ang tinig ni Arturo Las Cañas. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad o DDS. At isa po ako sa pasimuno nito. Before po ito nag-umpisa, sa una pong pag-upo ni Mayor Duterte bilang mayor ng Davao City, ay nag-umpisa na po kami na tinatawag ng salvaging ng mga tao. Ito po ay mga suspect na gumagawa ng krimen sa Davao about illegal drugs. Na-implementa na po namin ang personal po na utos ni Mayor Rody Duterte sa amin. Lumabas po ang pangalan na Davao Death Squad nung niread namin yung isang drug den sa Bacaca Heights, Davao City. Dito po ang City Director ng Davao ay si Colonel Isidro Lapina. Dito po nataasan si Major Ildefonso Asintista na mag-compose ng grupo na gagawa ng assault dito sa bahay ng isang Alan Tancio na believed to be a drug lord. Nag-compose po kami ng grupo. Ako po, si Major Asintista, SPO3 Jerry Baguhin, SPO4 Provencio Pabo, SPO1 Jim Tan, SPO1 Junito Ubales, at may iba pa po. At dito, kinuha po namin ang serbisyo na tinatawag na rebel returnees na galing sa Agdao area. Ito po ay lead by Ward Chris Lanay. Nitrain po namin sila sa pag-assault sa bahay na yon doon po sa Laod Quarry, lead by SPO4 Ben Laod. After 5 days of training, nilead namin yung bahay ni Alan Tancio, lead by Chris Lanay at saka yung mga dating rebel returnees ng New People's Army. Dito po, napatay ang katulong ni Alan Tancio. Wala po kaming nakuhang shabu. At dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon, Davao Death Squad. Ito po ang umpisa. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, ilibing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Yan ang tinig ni Mr. Las Cañas, Arturo Las Cañas. Isang pagpapatunay na
kung titingnan natin ang rally bukas, 16, 17, 18, kasama ang grupo ng DDS dyan. Kasama ang 3 o 4 na mga religious groups, religious quote and unquote. Sa wakal hindi ako naniniwalang religion ang pinag-uusapan dito. In fact, yung Iglesia ni Cristo the other night, pinanonood ko yung isang documentary na nagsasabi na hindi naman talaga ang pinag-uusapan dyan ay mga turo ng Diyos. Ang pinag-uusapan rin ay turo ni Mr. Manalo. At ang mga sinusunod na mga batas ng Iglesia ni Cristo ay hindi batas ng simbahang tunay, kundi batas ni Mr. Manalo. Naalala ko si Kibuloy, naalala ko si Mr. Aguila. Natandaan niyo si Aguila? No, natandaan ko tuloy si Mr. Villanueva. Well, nabanggit itong DDS. Nabanggit natin Edilberto Leonardo, isa sa mga nandiyan. Makikita mo na hindi ako hindi ako anong tawag niyan, hindi ako matahimik. Gawa ng kapag ang kilusan ay may mga taong sangkot na mga kagaya nito, Edilberto Leonardo. Sa kakabit ng kanyang pangalan, 30,000 na mga napatay. Sabi ng military, 6,000. Sabi ng Human Rights Organization, 30,000. Sabi ni Las Cañas, hindi, 100,000. Sabagat marami sa mga napatay nila ay mga ordinaryong tao. Mga nasa barong-barong, mga nasa squatters area, patay ka na. Walang record. Tapon lang sa quarry, tapon sa kung saan. Wala na. Iyan ang mga pahayag ni Mr. Las Cañas konektado kay Mr. Leonardo. Konektado sa Tukhang, Operation Tukhang. Well, hindi lamang yan, meron pang mga ibang pangalan na kasama rito sa organisasyon. Ayon yan kay Ramon Tulfo at ayon sa pananaliksik natin, ito ang kanilang mga pagkatao. For example, dating Army Captain Clemente Dado Enriquez. Iniulat na natanggal sa serbisyo, military service, dahilan sa mga kontrobersya na kanyang kinabibilangan. Sa madalit sabi, may criminal activities. Believed to belong to a group with clandestine operations outside the law. Pinaniniwalaan that he is connected in the premeditated murder of vlogger and advocate of poor Filipinos, Jacob Arroyo, aka amigo ng bayan. Pangalan, dating Kapitan Dado Enriquez. Naandya ang kasama sa mga organizers ng rally bukas. And of course, ilang mga abogado, naandyan ang pangalan ni Attorney Topacio, naandyan ang by the way, si Atty. Topacio, siyang kumakatawan ng PDP Laban. Siya ang kumakatawan sa grupo na ito ng PDP Laban. Ano ang PDP Laban? Sinabi ko na yan nung mga nakalipas na broadcast natin, meron silang formal, dokumentadong kasunduan with the Chinese Communist Party na magtutulungan sila. Magkakaroon ng isang kilusan, PDP Laban at saka ang Chinese Communist Party. Si Atty. Topacio ang siyang kinatawan ngayon, council ng mga Arroyo, council ni Joseph Estrada noong mga panahon na nila. Magaling itong kumapit sa man on the top. Ng presidente si Arroyo, council siya. Tandaan ninyo yung brace ni Arroyo, yung wheelchair ni Arroyo. The same with Joseph Estrada. Council din siya ni Joseph Estrada. And then, siya ang official na kinatawan ng PDP Laban. Tandaan ninyo, PDP Laban is always associated with the funding of the Chinese Communist Party. And then, of course, naandyan si Atty. Rodriguez.
Alam naman ninyo ang kasaysayan ni Rodriguez, dati siyang nasa umbrella ni Mr. Marcos. Kaya lamang, merong mga hindi pagkakaunawaan. Alaala ko yung issue ng asukal, kung ako hindi nagkakamali. Doon nagsimula. Naging magkahidwaan ang dalawa. Expelled bilang Executive Vice President ng Partido Federal ng Pilipinas ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nung tinanggal siya roon, dahil sa mga anomalya kasama ang asukal, loss of confidence, loss of trust, nagsimulang magalit siya. Kaya naandyan siya ngayon kasama ng mga vloggers na pro Sara Duterte. Yan ang kasaysayang masaklap ni Attorney Victor Rodriguez. And of course, si Mike Defensor, ito ang water lily ng organisasyon. Mike Defensor. Ito ang kaalalay, remember lately, ito ang kaalalay ni Rodante Marcoleta. Ito ang nagtanim ng bogus, peke na witness. Isinangkot kung sino-sino mga pangalan. Ngayon, nagtatago na. Hindi alam ni Marcoleta kung saan napunta ang kanyang star witness ni Mike Defensor. And of course, sa listahan nandiyan din ang pangalan ni Chavit Singson. Itong dalawang ito, magkaibigang matalik ito, si Marcos at saka si Chavit. Until naupo bilang presidente si Mr. Marcos, sabagat nawalan ng papel si Chavit Singson. Before the election, si Mr. Chavit Singson mismo ang nagsasabi, marami ang naitulong kong pera riyan kay Bongbong Marcos. Ako ang naging go-between ni Marcos at saka ni Sara Duterte para magsanib ang dalawa. Kaya lamang nang naupo na bilang presidente si Mr. Marcos, sabi ni Chavit Singson, baliwala na ako. Ang usapan namin, ako'y ipipwesto sa isang importante, mahalaga, sensitibong pwesto sa gobyerno. Pati ang aking anak, nasa pwesto, Chavit Singson. Nang naupo na si Marcos, wala na. Kinalimutan ni Marcos ang mga napag-usapan namin na ako ang ikalawang importanteng personahe sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Kaya simula noon, sabi dito sa mga nakalap nating mga reports, liban sa pera na galing kay Sara Duterte, liban sa pera na galing kay Pulong Duterte, liban sa pera na galing sa Chinese Communist Party, PDP laban, may binusbus din na pera si Chavit Singson sa mga rallies na ito simula bukas. Sabi ni Chavit, wala. Pero yun ang mga lumalaganap na report. Funding, financial funding. Galing kay Sara Duterte. Paano nangyari yan? Well, ano ang napag-usapan doon sa ilang beses na pagdalaw ni Sara sa tanggapan ni Mr. Manalo? Eduardo Villanueva Manalo, Executive Minister ng Iglesia ni Cristo. Anong pinag-usapan doon? Kaugnay nitong rally simula bukas. And then of course, natatandaan naman ninyo, mahihirap daw ang mga Duterte, pero paano nila nababayaran ang abogado doon sa ICC? $250,000. $500,000 every month retainer's fee para kay Rodrigo Duterte. Paano nababayaran niya kung naghihirap? And of course, naandyan ang Chinese Communist Party and Mr. Chavit Singson. Kaya makikita ninyo namumukadkad ang mga bases na maghahatid ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, na mga grupong kasama sa rally bukas galing sa kung saan sa panig ng Luzon. Mga bases provided by Chavit Singson. Ang kanyang adikain, oust Marcos. And of course, ayon sa report na natanggap natin, meron ding partisipante rito ang New People's Army. Subject for
review natin ito. For more investigation, sino ang sangkot ditong miyembro ng New People's Army sa rally bukas. Lahat ng mga impormasyon na ito, mga kababayan, ay dagdagan ninyo o kaya bawasan ninyo kung meron tayong mga nasabi ritong wala sa inyong kaalaman. But it is right for everyone na suyuri nating maigi. Etong samahan na ito, tingnan nating maigi kung ito ay masama sa kinabukasan ng ating bansa. Tandaan ninyo, ito pong mga binanggit nating mga pangalan na ito ay galing lamang sa iisang faksyon. Iisa ang sinusuportahan, pamilya ng Duterte. At mismong sa labi ni Mr. Rodrigo Duterte, nanggaling ang mga katagan na mas grabe pa itong aking anak sa akin. Kung ang pag-uusapan riyan ay ang kawalang hiyaan, kawalang respeto sa moralidad, kawalang respeto sa karakter, kawalang respeto in totality sa taong bayan. Ang kanila ay para sa kanilang sarili. Kung magkakaminsan, hindi ko na kailangan suportahan siguro ng mga kung anong bagay ang mga sinasabi natin. Pero balik tanawin natin ang pagkatao, ang ugali ng mga taong sangkot sa pamilya ng mga Duterte. Tingnan natin maigi, ano ba ang pinapakipaglaban nitong tinatawag na Operation Oplan Bag on the Go, inciting to take action against the sitting President Ferdinand Marcos Jr. Sino ang kanilang mga idolo rito sa mga bagay na nabanggit natin kanina? Yung mama doon sa The Hague, represented by his daughter, Vice President. Stupid God. Pakinggan ninyo. Stupid ito mga itong putang akong ganun. Your God. Excuse na lamang yung mabahong mga lingwa. Humihingi tayo ng And dispensa. even itong Last Supper. Who are the idiots there? Basta na lang ginawang santo, ito ang mga to sa painting. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Sabihin ko, lighting, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irihis. Ang iba yung mga Santa Catalina, Santa Ana, Santo Tomas, San Sebastian, Santo Rodrigo. Wala yan. Hindi mo kilala yan. Ano to? Look, those documents were written, if at all, 3,000 years ago. Anong pakialam nila sa buhay natin? Sino yung sumulat? Sino yung si Santo Tomas? Hindi nga natin alam kung sino yun. Baka pangalan ng baka yan o camel noon. Yan ang ating concern dyan, mga kababayan kong minamahal. Ang rally simula bukas, Bag on the Road. Pinangungunahan ng mga ayoko gamitin sana yung katagang religious eh. Kaya lang ang for lack of any other word to use. Sige, banggitin na natin. Religious organizations. Iglesia ni Cristo. Jesus is the Lord. Kingdom of Jesus Christ. And then DDS. And then PDP Laban. Yun ang mga grupo simula bukas. Sino ang pinoproteksyonan ng mga ito? Aminin man sa hindi. Palasak, alam naman natin kung bakit. Ito ang kanilang pinoproteksyonan, ang pamilya ng Duterte. Kasama ang Chinese Communist Party riyan, sabagat may vested interest din ito. Tanggalin si Marcos sabagat si Marcos lamang ang harang. Si Marcos lamang ang balakid sa mga balaki ng mga ito, na kung susuyuri natin na maigi, it goes down to one person, Sara Duterte. Sabi ng tatay, mas masahol pa yan kaysa sa akin. Yun ang ating mga areas of concern kung bakit natin sinasabi sa ating taong bayan, piliin natin ang sasamahan natin
na mga tumutuligsa sa korupsyon ng bansa, tumutuligsa sa mga flood control projects. Alam kong galit na tayo. Galit tayo lahat. Kasama tayo riyan eh. Galit tayo. Pero on the other hand, ako'y nagpapasalamat sabagat kung hindi kay Marcos, kung hindi kay Bongbong Marcos, ay hindi lulutang ang issue na ito na matagal na pinagtatampisawanan ng mga balasubas, mga mandarambong, mga magnanakaw sa gobyerno. Pasalamat ako, nagkalakas ng loob si Marcos na banggitin ang issue na ito. Na kung tutuusin natin maigi at sinuyod natin ang lahat ng mga records na pwedeng available sa internet, ang mga taong sangkot dito sa kasalukuyang mga iniimbestigahan ay nagsimulang magtampisaw sa kanilang mga demonyong mga aktibidades simula ng panahon ni Rodrigo Duterte. Kaya bakit natin isinasangkot lagi ang pangalan ng mga Duterte? That is the reason why. Doon nagsimula, doon naging talamak sabagat tama sa prinsipyo ng Chinese Communist Party. You say something opposite of what you do. Magsalita ka ng bagay na taliwas, kabaliktaran ng iyong tunay na ginagawa. Anong ibig sabihin natin yun? Taliwas sa tunay na ginagawa. Kampanya ni Mr. Duterte laban sa mga droga sa kalsada. Sino ang mga napapatay dito? Mga taong biktima na ng droga. Sila yung mga humihitit ng droga sa kalsada. Sila ang mga napatay, 100,000 of them. Sabi ni Arturo Las Cañas. Kalahati lamang dito ang identified ng Human Rights Commission. 30,000, wala pa ang kalahati. Pero sabi ni Arturo Las Cañas, mahigit 100,000 ang napatay namin. Karamihan dyan ay mga ordinaryo, mga tambay sa kanto. May narinig na ba kayo na mga tunay na mga drug lords na naparusahan na bitay sa ilalim ni Rodrigo Duterte? Wala. Sino ang mga taong nasangkot doon sa magnetic lifters? Kasama nila ngayon. Sino ang mga tao na sangkot sa illegal na pagpasok ng mga bigas, illegal na mga pagpasok ng mga droga, illegal na mga pagpasok ng asukal sa bansa from Chinese Communist government? Mga taong malapit, kung hindi man mismo pamilya ng mga Duterte. So kung makikita natin, mga kababayan ko, ang mga areas of concern natin dito is real. Ang target nitong mga rallies na ito ay hindi kapaki-pakinabang sa taong bayan. Kung makikita ninyo yung mga issues natin ngayon, kanina, Sabado, sa Blue Ribbon Committee ng Senado, nandoon na naman yung mukha nitong mag-asawang Diskaya. Tinitingnan kung maigi ang body language ng mag-asawa. Kaya sila nandoon uli upang siguruhin lamang na hindi sila mabibilanggo sa kabila ng lahat ng mga daliring nakatutok sa kanila bilang isang number 1 na nagnakaw ng daya ng loko sa mga Pilipino. Ang kanilang dahilan ng pagsama sa Blue Ribbon upang alamin lamang kumusta na po ang aming application para sa pagiging witness o testigo ng gobyerno. Nandoon sila for that only reason. At ang kanilang protector na kasama rin sa listahan ng mga taong nasa rally bukas, si Rodante Marculeta. Sila ang mga protectors. Pakinggan natin si Sara Diskaya. Sabagat ito ang rason ng mga taong kaakibat nitong mga nasa grupo sa mga rallies bukas simula.
tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakip butas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangumurakot natin. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Public officials and contractors. Ngayon, ito lamang ang aking pinangangambahan simula bukas. Sabagat ito ay proteksyon ng mga taong sangkot dito sa mga karumal-dumal na mga krimen ito. The reason why merong rally bukas, simula bukas, ng mga religious quote-unquote organizations na ito, with the backing of all pro-Duterte people. The only reason diyan ay upang matanggal si Marcos sapagkat si Marcos ang dahilan ngayon kung bakit marami sa kanila sa mga pangalang binanggit natin. From war on drugs to impunity for allies, ligtas sa mga criminalities kagaya nitong mga Discayas na ito. Si Marcos lamang ang dahilan kung bakit sila mabibilanggo. Persecution of the critics. Kapag sila'y na nagumpay na ibagsak si Marcos, tuloy ang kanilang ligaya. Nasa bilangguan ng mga tao na nagpursigi sana na maparusahan ng mga nagkasala. Ignoring corruption allegations, wala na yan pag si Marcos ay wala na sa pwesto. All because sa sona ni Marcos, mahiya namang kayo. Yun ang mitsa kung bakit eto pong mga rallies na ito simula bukas ay naandyan gagawin at magiging realisadad ng kanilang pagnanasang wasakin ang administrasyon ni Marcos. Dito nagsimula sa mga katagal na ito. Na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects.
And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check and make sure and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Yan ang dahilan, bayan kong minamahal, kung bakit meron tayong Oplan bag on the go. Kung hindi dyan sa talumpati ni Marcos na yan, tahimik ang mga taong ito na ngayon ay magsasagitna ng kanilang mga abdikain sa kalsada. Not for the people, but for themselves. Not of the people, kundi sila lang. Not by the people, kundi sila pa rin. Bakit? Sabagat yung war on drugs ay isang pusakal na issue na isa sa mga nasa hantarang programa ni Marcos laban sa mga ito. Impunity for allies. Aba, nawala. Mahiya naman kayo. And persecution of the critics. Babalik yan kapag wala si Marcos diyan sa pwesto. Naalala ninyo? Si Laila de Lima, issue ng nakalipas. Hindi ka pwedeng kritiko ng gobyerno. Mahiya naman kayo. And I believe na si Bongbong Marcos ay ginagawa ang lahat ng paraan upang mabago ang dagta, maalis ang dagta sa pangalan nila. I am sincerely in belief na si Marcos ay gumagawa ng lahat ng paraan upang maiangat ang dignidad na nawala sa kanilang pamilya. Between two evils, dito na ako sa mabuti-buti ng konti, sa hindi masyadong masama, kaysa babalik ako sa 6 na taon ng panahon ni Rodrigo Duterte. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Yan ang ating insights, ang ating views in the news. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Sana'y napulutan natin ang aral, mga kapitbahay. Saturday Live! Saturday Live! Lahat ng ito ay bugso ng ating pagmamahal sa ating mga kababayan. Puso ko sa bayan ko! Ito ang inyong tinig, ang tinig ng mga nakararami. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino.